Sa akin pala yung mic. Nag-iingi na. Okay, thank you. Saan kayo man dito ah? Ako nga pagkamayan na nga ito. Sila nangangailangan na ano? Kanino to? Kanino to? Baka walang pabangon dyan. Okay. So, magandang umaga po at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bagamat maraming malulungkot na nangyayari sa church, ay kinakailangan updated tayo. Diba? Kinakailangan natin kung ano nangyayari sa church. Okay ba yun? Kasi pag hindi natin alam nangyayari sa church, ay parang attendees lang tayo. We don't know anything. At pagkatapos nun ay hindi natin alam. Baka mamaya andyan si Lord at maraming nawawala na ay naiiwan tayo. So before we proceed, let's pray. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. At habang tayo po nananalangin, tingnan natin mata natin. Kung yung intindihin nyo katabi nyo, na baka kunin yung pera nyo sa bulsa. Kasi nagbigay na eh. Okay. So ngayon po tayo ay mananalangin and we will believe that God will move sa atin sa umagang ito. Thank you, Lord. Ama, salamat po sapagkat simula pa lamang sa aming pagtayo, binigyan mo na kami ng karunungan kaalaman. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. At alam po namin na ikaw, O Diyos, ay nalulugod sa lahat ng mga tumatawag sa iyo at bibigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isip, bukas ang iyong kamay upang kami ay palakasin at pagpalain. Salamat po sa ginawa mo sa krus. Suficiente po lahat na ito, Panginoon. Wala na kami dapat idagdag, wala na kami dapat gawin, kundi mananampalataya na lamang kami sa iyong gagawin, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Sa umaga ito, dadala po namin ang mga kabigatan, mga puso ng mga kapatiran, yung kanilang mga kaisipan, yung pagod nilang katawan, lahat ng bagay, Panginoon, dinadala po namin sa iyo. And we expect another refreshing move of the Spirit sa aming mga katawan, sa aming mga kaluluwa, at sa aming espiritu. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ako'y nakukyutan kanina kay Ate Lynn, ano? Habang siya, ano lang ka? Hallelujah. Gusto ko yung mga ganun bang mga tao. Amen. Wala bang pakyemi-kyemi, ano? Amen. Hindi nagtatago. Hindi na ka lang magtago eh. Nababasak sa ni Lord yun eh. So, ako po ay nais ko magbigay ng awareness. Pagkalabit. Ang tawag doon sa awareness sa iyong kaisipan, that we must be prepared. Bakit? Again, I would like to inform you that September 16 is Rosh Hashanah. Oh, Mami, see you in heaven. Rosh Hashanah. Ano ang Rosh Hashanah? Ang panglimang peace of the Lord sa bansang Israel ay sinet ng Panginoon. What is Rosh Hashanah? According to Bible, this might, again, malakas yun. Might! Ano ba sa Tagalog yung might? Baka, maybe, kunin na tayo lahat ni Lord. Aba, kasi ang Rosh Hashanah is Feast of the Trumpet. And you know why? Kung bakit ko po ito sinasabi, magbukas po kayo sa Mandali, hindi po ito pagsako.
Kumbaga sana, papainin pa lang ito ng tambutso. Magbukas po kayo sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. At basahin natin mula doon sa malaking Bible ni Pastor Abel. Abel, 2 Thessalonians 2:3. Hindi po ito pagsama, pinapainit ko pa lang kayo. Kapag kinakailangan, bago tayo pumasok sa ating pagsay, pwede bang i-English mo? Hindi ko maintindihan Tagalog eh. Para yatang nawala yung spirit ni Atiling dito. King James. Sawa na ka sa Tagalog. Okay. Pasilin po ninyo. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. May ano doon, may babala doon. Let no man deceive you. Sino man dideceive sa atin? Or manloloko sa atin? Or mandadaya sa atin? Sino? Sino mandadaya? Sino? Hindi, andito sa to. Wala sa... Ayun, yung tao! Yung tao. Kaya, hindi lahat ng tao paniniwalaan natin. Ha? Maski ako, check yung sinasabi ko sa inyo, baka mamaya, nililigaw ko na kayo. Ha? Ganun kahalaga ang huling panahon. Let no man deceive you. Ha? Makikita niyo sila sa kanilang mga gawa, hindi nagbabago yung salita ng Panginoon. So, mauna ang what? Ano mauna? Bago magkaroon ng rapture. There will be what? Yung deception. Ang unang mangyayari sa atin is deception. Alam ba nyo? Isang song leader natin, umilang ng Pilipinas. Ito, press na press ito. Ha? Umilang ng Pilipinas. Nung bumalik dito, ayaw nang tumugtog. Umiiyak sa akin yung pastor ng gabi. That's it. Ang sabi niya, Pastor, ano ba nangyayari dito? Ayaw ko mag-mention ng name. Bakit? Ano ba nangyayari? Kasi, umilang ng Pilipinas eh. Tao na raw si Kristo. At ang dati, isang mistisong German. Ang ganda-ganda ng boses ng kapatid. Organisyon naman, nasa church natin. At dati niya Islam. Ayaw na magpa-pray. Ayaw niya umatay sa church. Bigla yun na, ang init-init nun. Ganyan kalakas ang deception ngayon. Kaya mag-ingat kayong lahat. Sa lahat ng turo. Check nyo kung yun ay ayon sa Biblia. O, ito pa. Biglang nawalan tayo na sa church. O, alam nyo na yun. Hindi ko na sasabihin. Hindi ko ba? Iyaano na lang sa inyo naman. Ganun na kabigyan ang huling panahon. Ha? Ang dami-dami ngayon lumilitaw na maling turo. Kaya nga, in this congregation, we don't allow anybody to teach. So, we must be careful. Because this is end time. Apostasy will come first, according to 2 Thessalonians 2:3. And then after that, ano ba mangyayari? Alam po ninyo, updated ako sa end times. Kasi lahat ng doktrina na papasok, di ba, yung may pumasok kayo because of grace, ay pwede kang maligtas, maski na nagkakasala ka. Ha? Aayawan na nila ang plastic. Ito nga, kinukustyon na pati merong isang tao sa Facebook, ang galing-galing magsalita. Sa Facebook si Mark Facing God Sedaka.
galing sa Bible School. Ang kanyang puro ngayon, hindi na kinakailangan magsama-sama mga Christian. We are the church. Tama yung sinasabi eh. Pero, habang sabi ng Bible, magkaroon tayo ng fellowship, encouraging one another. Ito na nga tayo mga kapatid. Kung gusto po ninyong ma-updated sa prophecy, ay i-type ninyo ang Mid-East, MID-East prophecy update. At ito po ay updated linggo-linggo. The pastor is an Egyptian pastor. Si Pastor JD. Mid-East prophecy updates. Tapos, kamukha ngayon ano? September 2. I-check nyo after a couple of days, yung date ngayon, i-check niyo sa YouTube at makikita siya po ay isang medyo mataba. Medyo mataba siya na may balbas, na medyo kalbo. Ito po ang latest niya, no? Ito po ang latest. Nakita ba nyo? Nakita ba nyo? Ang unang mangyayari is deception. Okay, deception muna ang unang mangyayari. Ibig sabihin, kapatid sa kapatid ngayon, pastor sa ano is, makikita nyo na ngayon na medyo pwedeng manligaw, mandisip. Yun ang una. Tapos, after ng deception or pandadaya or panlililan, ay anytime pwedeng pumasok ang rapture. Ito ang sabi ko, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away. Maunang falling away. Maunang deception. Maunang pandaraya. Bago magkaroon. Ibig sabihin, talaga ang churches malalamig. Mag-ingat tayo na. Mag-ingat tayo na. So, pagkatapos doon ng nalamig ang lahat, ay yung man of sin, yun, deception muna, then rapture. Pagkatapos ng rapture, dahil magulo yan eh. Magkakaroon ng tribulation o matinding kapigatian. After ng kapigatian, papasok yung nag-aakalang siya ang Christ, Antichrist revealed. Ayun ang sakal na ulit. And that man of sin be revealed. So, nakuha niyo ba yung sinasabi ko sa inyo ng Bible, Mid-East prophecy update. So, doon sa dulo nung Mid-East prophecy update, pwede din niyang bukas makalawa or makatlo, i-type yung September, ano ngayon? 2. Updated yun. Mabibigyan kayo ng mga nangyayari doon sa kapaligiran. Kasi ganito, mga kapatid, ano? Lahat ng doktrina, pag sinabing doktrina, yung katuruan ng church, yung mga napagtatalunan nyo minsan, mabuburatong lahat kapag pumasok ang prophecy. Halimbawa, yung prophecy natin, dumating. Siyempre, nagtataka nyo ba, bakit kung minsan na nagkakaroon tayo, ba't hindi doon, nagpapalakas, di ba? Yung prophecy yun eh. Nagdadami, lalakas ang malindol. Ngayon, ang pag-uusapan natin, itong grace. Yung grace kasi, alam ba niyo yung grace? Hello, alam ba niyo yung grace? Ano sa Tagalog yung grace? Yaya. Ito ang malakas na gagawin pandaraya sa atin. Alam niyo kung bakit? Pag-aaralan natin yung samahan ko. So our topic for today is the impact of grace. Ano ba sa Tagalog yun? Ang impacto ng biyaya. Diba? The impact o yung lakas. Yung lakas ng dating ng biyaya. Okay. Are you ready? Yes.
So dahil dito mga kapatid, ay gusto ko munang ibigay sa inyo ang isang prophecy about grace. Hello? Andiyan mo si Pastora Dulce? Amen. Okay. There is a prophecy patungkol dito sa biyaya. Na ito ay magiging issue sa bandang muli. Hello? Sinisigaw ko sa inyo, ang biyaya or grace ay magiging issue on the last days. Okay, confirm natin. Kaya buksan mo yung aklat ni Judas. Judas 4. Judas ka. Judas 4. Jude 4. Judas. Punta natin, tingnan mo natin yung prophecy dito. Ano na kaya? Judas. Ano sa bandang muli ang kaya? Oo nga. Wala naman jacket. Ayan nga. Judas 4. Wala sa jacket. Kaya rin kilala ko sa sarili. Ayan. Okay ha. Tingnan niyo mabuti. Tapos ko nagkaharap yung verse. Okay. For there are certain men, marami ang men, crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Ungodly men. Remember, ungodly men. Hindi mga banal. Turning the grace of Jesus, of our God, into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So ano ang hula ng Bible? Ano ang hula ni Judas? By the way, si Judas ay kapatid ni Jesus Christ sa laman. Hindi siya si Iscariote, ha? Hindi siya si Iscariote. So, dito ang sinasabi, may ilang taong nakapasok ng lihim. Hindi siya magpapalata eh. So, papasok siya ng lihim sa iglesia. Ang mga iyon, matagal na itinalaga sa katulang ito. May mark na sila. Mark. Minarkahan na sila ng Diyos. Ang mga ito na matagal na itinalaga sa katulang ito, mga hindi mga Diyos na kanilang pinalitan ng kahalayan. Ano pinalitan? Ano pinalit nila? Kahalayan. Ang biyaya, yung biyaya, pinalitan nila ng kahalayan ng ating Diyos at itinatuwa ang kaisa sa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Paano ba nangyari ito? Okay. Magmula dito sa ating theme verse, ay pag-aralan natin kung ano nangyayari na itong grace na to, o yung biyaya, ay kanila, sabihin natin na, ginang mistiso. Alam po ba ninyo na sa Christian media, sa kapanahon na natin, ay isa ito sa most popular subject, ang subject ng grace. Marami raw pong pastors, prophets, teachers, are becoming wealthy and popular by writing and teaching on this subject. Bakit? Kasi sabihin sa'yo, alam mo tayo, nung tumanggap tayo kay Lord, kahit na tayo mga niya, okay, kasi ito sabi ni Lord, nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, nagganap na, tapos na. Tanggapin mo lang siya. Kahit tayo magkasala, tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa kanya. Okay, yun. Yun ngayon ang pumapasok na teaching eh. Or kaya, ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo at nagpakamatay, ligtas. O Diyos ko. Mga kapatid, ito ang mga teaching na pumapasok ngayon.
Ina-alerto ko kayo sa mga bagay nito sapagkat hindi po ito sound teaching. Hindi ito sound teaching. Ngayon, kaya po naging mayaman ang maraming pastors, prophets, and teachers dahil sa kanilang mga sinulat na pinaganda nila ang ibang talata sa Biblia upang maging appealing, kaakit-akit sa maraming Kristiyano. Doon sa mga self-centered culture, katulad ng kanluran, katulad ng Amerika, ay ito po ay appealing o maganda sa kanila. Higit sa lahat, niyakap ito nila, marami. Kasi, isa sa mga talatang sinasabi, sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Totoo, sinabi ni Lord yun eh. E paano kayo ikaw ay nagwawala? Para doon sa mga tumanggap kay Kristo at gustong mabuhay na matuwid at diretso, eh susundin mo siyempre yung teaching ni Lord. Pero yung gustong magwala, may walang magagawa Diyos sa'yo doon. Kasi meron tinatawag tayong free will. Ikaw ang siyang maglalagay ng destiny mo kung saan mo gusto pumunta sa kaliwa o sa kanan. It is our own choice. Ginawa ni Lord sa iyo lahat. Ito, the gold and silver plate, in-offer sa iyo ang salvation. Kaya nga, pumasok ang biyaya sa atin eh. But anyway, itong biyaya na ito, na kinakailangan natin hawakan at unawain mabuti. So, doon nagkakaroon ng problema. It is the amazing truth, the true faith in what Jesus Christ accomplished on the cross. We can become empowered to do the same things that Jesus did. I-over nito kasi yun naman ang totoo. Kaya namatay si Jesus sa krus because of our sin. At kung tayo sumampalataya sa Kanya, ay hindi niya tinanong sa atin, hindi niya sinabi, oh, ikaw, Rose, hindi kita tatanggapin kasi ganito ako. Hindi sinabi ni Lord John. Hindi tinignan ni Lord ang ating ang ating nakaraan. Basta anyone whomsoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, yun ang sabi ng Bible. And after that, kung tanggapin natin si Lord, automatic yun, tinatakan tayo ng what? Ano yung tinatak sa atin? Ephesians 1:13. Yung Holy Spirit. The Holy Spirit was given to us after na tayo po ay manampalataya kay Kristo. No matter ano man ang iyong background. Kaya ikaw ay mamatay tao, kaya nanganganon niya, o ikaw ay mambuhulan, o ikaw ay masamang tao, na basta na ng palataka kay Kristo, automatic yun. Ligtas ka, at the same time, you are saved. Pangalawang bagay, ibinigay sa iyo ang Holy Spirit. Kaya we have the Holy Spirit. Amen ba? Amen. So itong Holy Spirit na ito naman, ito po ang tinatawag natin na first part of grace. Hello? Nanuwa ba niyo? Kung tanggapin natin si Kristo, binigay ang Holy Spirit, Ephesians 1:13, may tatatay ng Holy Spirit, that is the first part of grace. Okay. This is an amazing truth and have seen it impact the lives of men. However, meron na yun, may kasunod yun. This beginner's message of grace is actually not the complete grace message. Punta natin yung John 1:16. John 1:16. Okay. Sabi po rito, at mula sa kanyang kapuspusan, tinutukoy si Jesus, ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Mga kapatid, ano?
Ito yung grace for grace. Ang unang tinanggap natin nung tayo sumampalataya ay biyaya. Pero may kasunod pang biyaya. Kaya nga sabi rito sa Tagalog ay dumating mula sa kanya kapuspusan tumanggap tayo lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Grace for grace. So ang first part ng grace ay doon tanggapin natin ang salvation. Saka, yung Holy Spirit. Nanuhan ba natin? Ito ngayon. Nung nasa atin na ngayon ang Holy Spirit, ay, sabi ito, there is another part of grace. And unfortunately, this part of grace is in fact an offense to the self-centered culture ng ibang tao. Yung second part of grace might offense you. Yung pangalawang bahagi ng grace ang pwede kayong matison. Ano ba yun? Okay. Kaya nga, yung unang bahagi ng grace, okay, ito nakakatuwa eh. Tontuwa yung tao kasi pasilin po ninyo, there is an illustration doon sa Luke chapter 10 na inutusan ang 70 disciples ni Jesus. Matapos silang bigyan ng gifts ng Holy Spirit. Remember, may dalawang uri ng binibigay sa atin ng Holy Spirit. You know what are they? Una, yung po tinatawag na gifts of the Spirit. Ang gifts of the Spirit is, kasama rito yung prophecy, speaking tongues, ano ba? Prophecy, speaking tongues, what else? What else? Hello? Church? Hello? Healing. Amen. Ano pa? Ha? Pakilakad, bigyan ko eh. Working on miracles, that's good, brother. Ano ba? There are nine gifts of the Spirit. So the moment you believe on the Lord Jesus Christ, 1 Corinthians chapter 12. Okay. Makikita nyo lahat yan sa 1 Corinthians chapter 12. Now, yun ang unang bibigay ng Panginoon sa ating lahat kung sumampalataya sa Kanya. Amen ba? Okay. Ito na ngayon. Yung Spirit na yan ay nasa iyo. Kaya nga kung isa, pag nagkasala ka, ikaw ngayon ay, ano nararamdaman mo pagka nagkakasala ka? O sabi ni Ate Liz kanina, ibig kong mahiya. Yan pa ako. Kasi, nagkaroon siya ng wala yata silangan. Silangan. Nagpipitsa ko kasi sino tuwag dahan ko. So, dito po ay yung first part of grace ay daman-daman na natin. Punta tayo sa second part of grace. Dito po, sa Matthew chapter 19, punta natin yung ating text kanina. May kwento si Lord patungkol sa lalaking mayaman. Sa verse 16, Matthew chapter 19, verse 16 pababa. May isang lumapit sa kanya at sabi, Guro, parang may tao doon sa kapilan. Nagtanong siya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Okay. May mali doon sa tanong mo yun. But anyway, tas ko po kayong dalhin sa katotohanan. Nung bang si Jesus sa kayo lalaking yun ay nag-uusap, ay naibigay na kaya pinag-uusapan natin grace. Hindi natin kaya sagutin, no?
Kasi ninyo kasi, parang dito sa usapan nito, naghahati yung grace at saka yung law. Ang sabi niya ganito, Guro, anong mabuting bagay ang dapat gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang eternal life can be earned. Hello, church. Ulitin ko tanong ko. Ang eternal life ba ay pwedeng ma-earn mo or makuha mo? Ang sabi niya kasi dito eh, ano pong dapat kong gawin upang magkaroon ko ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, may dapat siyang gawin upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Remember this, mga kapatid. Nung kausap niya yung buhay pa si Jesus, hindi pa umakit sa langit. So, ibig sabihin, hindi pa niya nagagawa yung dapat niyang gawin para sa ating lahat. Okay, so, dito ini-enforce pa lang ang faith. Ang faith kasi is, ang faith kasi, ilalagay mo kay Jesus yung pananampalataya mo. All the works that Jesus had finished, doon mo lalagay paniwala mo, pananampalataya mo. Kasi aside from that, nagkagawa ka para magkaroon ng buhay na walang hanggan, babalik ka sa law. Nakuha ba nyo? We are all under grace now. Kaya nga gagamitin grace sa bandang huli. Dahil malawag ito eh. Ngayon, yung word na gagawin ko, sabi sa kanya ni Lord, o dahil nasa ropa, sinabi sa kanya, bakit mo ako tinawag na tungkol sa mabuti? Isa lang mabuti. Ngunit kung ibig mo pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Kasi law eh. Ano ang law? Ayan. This is all about our human relationship. Huwag kang papatay. Huwag kang maangalo niya. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanakaw. It's all about relationship natin sa tao. Hindi ka dapat takawan. Hindi ka dapat kalunyain. Hindi ka dapat, ano ba sabi? Oh. Hindi ka lahat. Ibig sabihin, lahat na yun ay good deeds. Kasi law eh. Ngayon, sabi niya, ang aspiration niya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ni Jesus, yun ang dapat mo. Huwag ka sasaksi, pasa kasi ng malingan. 19, ikalang mo yung ama at yung ina. Ibigin mo ang iyong kapwa, yun ang kabuuan ng mga sinabi ni Jesus. Kasi pag iniibig kita, hindi kita kakalunyain. Pag iniibig kita, hindi kita papatayin. Pag iniibig kita, hindi ako magsisinungaling. Yun ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya, doon sa karamihan ng kasalanan, pagka malaki ang pag-ibig mo, nabubura. Okay. Sinabi sa kanya nitong kabataang lalaking ito, sinunod ko na po ang lahat ng mga ito. Ano pang kulang sa akin? They're still lacking sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang gumawa ng mabuti, nagsisimba siya siguro, linggo-linggo, may kulang pa rin sa kanyang buhay. Ayan. At siguro, baka, yung iba sa atin, alala ko si Ate Bing, parang may kulang sa atin, Lord. Dito, sana naway pakita natin yung kasagutan. Sabi niya, sinunod ko na po yan. Ginawa ko na yan. Kasi Lord, remember, on that day, on the time, parang papalis na kasi ang law. Kasi sasakatuparan ng Jesus na madama nila lahat. Yung grace o yung biyaya. Ngayon, 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, sa ignition ko yapit ano? Matthew 19. Ayan. If thou will be perfect. Ayan. Tiyan mo, yung grace natin ay, at tandaan mo ha, itong perfection na pinag-uusapan natin is just beginning sa buhay ng marami sa atin. Nag-umpisa pa lang.
Yung peace natin, na gusto matama, yung kasapatan sa lahat ng bagay, yung contentment, ay dito para makakuha. Baka ito hinahanap po at ibig. Ano ba ito? Sabi niya, ito na. Kaya nga, hindi natin gusto mo na dito taong ko. Kung hindi mo magiganap, humayo ka! Huwag kang magtsaga sa bahay mo. Kasi pag sa bahay mo, isip ka ng isip eh. Sa bahay mo, hindi ang tantay ng mga sakit sa katawan mo eh. Sa bahay mo, masyado kang tamad at lumalakad, lumalaki ka, hindi ka masyahan. Lumakad ka, humayo ka. Naman ako dito, tama po. Tapos sabi ni Lord, eto na po, ang second part, atidulo siya ng grace. Eto na ang mabigat. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Biblikan yun eh. Pagkatapos ay pumarito ka. Sumunod ka sa akin. Woo! Hallelujah! Sakit ano? Yun ang second part ng grace. Yun ang hinihingi sa atin ni Jesus. At marami sa atin ang takot doon. At kung ako'y natakot din, palagay ko, baka hindi ako nakasunod kay Jesus. Alam ba nyo, last week, may nagsabi sa akin sa kasawa ng pastor. Itong kasawa ng pastor na ito, madalas ay nakakita ng mga pangitain. Hindi ko sa naniniwalaan ako muna. Alam niyo kung bakit? Huwag na. Hindi ko sabihin. Huwag na, sisitipan niyo eh. Ito sabi niya, Pastor, nakita ko sa panaginip. Nakita ko din yung kasama kong babae ako niya. Hindi man ako mahilig sa babae, isa lang babae ko pinahiligan. Dito sa episode. Ito ngayon, nakita kita, ang dami mong bigat. Sabi ko, para si Joseph, masabi ko ba sa kanya, para si Joseph, kasi sa Bible, si Joseph, before na magkaroon. Kasi yung deception, hindi ba? Deception. Pagdaraya. Tapos, anytime, alam mo nyo, ito yung kasalabayan na nangyayari sa atin ngayon, ba't hindi ang deception? Kaya nga, pagod tayo, baka bukas makalawa. Ay, yung mga kapatiran, dumadalo, nawawala sa tiyan, natidisip yan. Kaya nga, i-double natin ang ating pananalangin. Tapos pagkaraan niya, pagulat kayo, patapos ng December, nagkaroon ng, September, nagkaroon ng rapture. Woo! Are you ready? Sabi na, nag-preach ako sa Subida sa are you ready for the rapture? No! Sino makakagusto rito sa mundo? Akala niya masarap ang mundo. Sabihin ko sa'yo, nabasa ko, ito, based on the news, ha? Hindi ito ba ito barbero. Pwede kayo www Japan News.com. By October, sabi ng news, by October, wala nang pera dyan. Nabasa ba niyo yun? Hindi nyo nabasa po tayo sa www.japannews.com. Ano yung sabihin nito? Kasi, mga kapatid ka nga, magkano kayo, magsikap kayo. Ano ba nagpahirap ng Japanese government? Ang hindi nalalaman ang marami because of so many divorces na nangyayari. Saan ba magtatarn yung mga tao ng divorce? To the Japanese government. And lots ng mga tao ito ay tinutulungan ng gobyerno. At alam ba nyo? Alam ba nyo yung word, ang New World Order? Ang New World Order na kinikreate ng matataas na tao na kasama Amerika, Russia, at mga mayamang bansa. I don't know, it's kasama ang Japan. Sa New World Order agenda ay, nabasa ko lang to ha,
Kasi talagang nakakiyang talaga. Ang gusto ko patayin ng New World Order, yung mga tao tawag na useless eaters. Kasi talagang useless eaters. Hindi pinakikinabangan ng gobyerno. Kaya, hindi ba kayo nagtataka? Abot ang lindol. Abot ang mga baha. Abot ang mga tsunami. Yun ang mga agenda ng New World Order. Ngayon, mga kapatid, puntaan ko doon kasi another topic yun. Doon tanong itong taong to, sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad. Kasi yung 22, ang marinig ng binatang ganitong salita, balis siyang nalulungkot sapagkat napakaraming niyang ari-arian. So ito ang worldly distraction na isang mananampalataya. So yung worldly distraction, hindi ka talaga totally focus doon sa iyo. Sino dito ang isang mag-aaral ng biking? Ano ang turo sa inyo pag kayo mag-aaral ng bike? Diretso ang tingin, huwag kang pagano'n-ganon. Pagka hindi ka matututo, lagi kang ganon sa Kristiyano. Pagka marami kang worldly distraction, isa ka rin sa magiging malungkot at aalis kay Jesus. Pero I tell you, kapag sumunod ka dito, you will be blessed. Kasi, hindi ko natuloy yung pinipida ko, no? Ganito. Nakita raw niya ako, marami akong bigas. Sabi ko, mali si Joseph ako. Alam ba yung biglang-bigla, may tumawag sa akin. Ito po ay, kung mag-isang pledge pa lang. Anong pledge niya? For 1 whole year, ibibigay niya sa amin ng amin. Bigas. At alam niyo kung anong klaseng bigas? Number 1, sa ligatan. Oh, yes. Kaya mo, pagdating, wala. So, dito natin makikita, no? May mga binanggit pa rito eh. Merong nagsabi rito. Sabi ng mga alagad, katotohanan yung sinasabi ko sa inyo. Kasi umalis na nalulungkot yung tao. Napakarami niyang ari-arian. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mahirap para sa isang mayaman pumasok sa kara ng langit. Mas madali pang araw yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa doon sa isang mayaman. Bakit nabanggit yung mayaman tapos butas ng karayom, kamelyo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Naipilitan ako. Pinateba niya na. Kailangan ko yata kailangan ko oxygen. Pagka kasi ako nag-play sa kami, para ako nag-exercise. Yeah. Nagigila ba kaya? Pinababa ko kanina pa sa... Okay. So kaya sinabi, pag dito yung karayom, mayroon siyang maliit na butas. Tapos yung kamelyo kasi mahaba ng egg. Tapos sa Israel, ang mga daan doon is para bang yung ganan, yung parang arko. Pag dumiretso yung kamelyo, masabi ko na niya, kaya ang gawa ng kamelyo, nakita niya. Lulod siya tapos. Ibig sabihin, nagpapakumbaba. Mabuti pa yung kamelyo, nagpapakumbaba. So, ganun tayo dapat, magpakumbaba. Inaalis na Diyos sa atin yung ating mga excess. At mga masamang excess funds. Excess bugs. Marami tayo. May bag. Mga iPad. May bag ng Louis Vuitton. May bag ng Louis Vuitton. Ano? Pero hindi masama yun. Hindi masama yun. Sinasabi natin dito. Sinasabi natin, yung lahat ng sobra. Ngayon ano, kumain ng mga alagad, sabi nila, lubang nagtaka sila at nagkaroon sila ng pag-uusap. Kung kaya, sino kaya ang maniligtas? Tingnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, hindi maaaring mangyari, kundi sa Diyos,
lahat ng bagay ay mangyayari. Pagkatapos sumagot si Pedro, sinabi sa kanya, kamukha nito, Panginoon, iniwan namin yung aming mga ari-arian. Ano naman ang makakamit namin? O ano mapapala namin? May mapapala ba ang taong nag-iwan ng kanya? Mga ari-arian. Meron ba? Kasi ako, nangyari sa aming asawa. Iniwanan namin yung aming tatay. Iniwanan namin yung aming mga anak. Sa mga panahon, critical yun. Mga teenager. Kaya nga yung panganay ko nun si Jonah yung nagpunta rito. Okay, nandito kami sa Japan sukat nagpaalam na attendo sa ng party. Doon pa sa Tondo. Ay, di, wala pa pala tayo dito. Oo. Naku, ako'y, layo namin. Sabi ko, Tondo ba pupuntahan mo? Siyempre, nag-aalala ka mo. Gusto niya, diretso siya. Ano ang ginawa namin? Gusto natin kayo pawan ng prayer. Sige, bahala ka na. Nag-pray kayo mag-asawa. Umiyak kang sa Panginoon. Papamaya may tumawag. Hindi na sa tutuloy. Pinakikinggan tayo ng Diyos. Pinakikinggan tayo ng Diyos. Pinakikinggan kayo ng Diyos dyan. Nakikinig siya. Gusto lang niya, idain natin. Anong mapapala natin? Sabi ni Jesus sa kanya, ito ang sinasabi sa inyo. Sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, anong mababago? Yung bulok na sistema will be renewed. Kapag uupo na anak ng tao, sino yun? Si Jesus. Sa kanyang maluwalating trono, kayong mga sumunod sa akin, ayo purin sa 12 trono na nag-ukom sa 12 ipinakasal. Dito po, kausap nito, kanyang mga disciples. So, yung exclusive throne ng 12 traitor Israel ay especially para sa kanila. Nasaan yung atin? Ito yung sa atin. Meron din tayo sa verse 29. Ang sino man, sabi niya, na nag-iiwan ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o ama o ina, o mga anak o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaan ulit at pagmamana ng buhay na wala hanggan. Ilan ang ipapalit ni Lord? 100% saka, ano pa? Everlasting life. Woo! Hindi kayo naniniwala kasi yata din eh. Kasi kaming dalawang mag-asawa, alam ba niyo yung bahay namin, iniwan, matandang bahay namin. Andun. Pinalitan na ng Panginoon. Inayos ng Lord yung aking mga anak. Wala silang magulang eh. Naging mabuting mga tao yung mga bata. Siyang bahala eh. Kaya siya tatakot tayo eh. Yung tatakutan natin yung future. Hindi po man nangyayari. Puro tayo pangamba. Ngayon mga kapatid, siguro, oras na para sabihin sa atin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay pwedeng papangyarihin yung gusto mong mangyari. Kapag ka sumunod ka kay Jesus, kay Jesus ka lang sumunod. Sinasabi ba dito sa trabaho? Hindi. Pero keep time para sa Panginoon. Yan tinuturo. Hindi ko sinasabi sa inyo, magsilayas kasi yung mga trabaho kayo sumunod. Hindi. Ang sinasabi dito, mahalin nyo at sumunod tayo sa sinasabi. Kasi ano papakain ko sa inyo? yung isang tayo. Pagka 10 tayo siguro, kalahating taon lang yun, pag isang taon. Alala ko, meron kaming isang mag-anak yun. Apat na matataba. Isang lalaki, 3 babae. Ang aming inampon kasi galit sa born again.
Hindi, nagtakbuhan sa amin kasi galing yung ama sa abroad. Ano siya yung Siban. Ayaw nung darating siya na wala yung revolto kasi nahunit. Ano siya, very bulto siya. Nakita, wala na. Hinanting yung magkaanak. Asan yung ano dito? Asan yung Diyos ko dito? Binagbog sila, naku, mga pasapasa nagtakbo sa akin sa bahay. Sabi ko, naku po, Lord. Apat itong pakakanin ko, tatutaba. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi ko sa Panginoon. Sabi sa akin, Lord, gisingin mo sila tuwing madaling araw at manalangin kayo. Ginawa ko yun. Tuwing madaling araw, ginigising ko sila. Alam ba nyo? Mga panahon na nasa post office ako. Pag-ikot ko gano'n sa aking yung mga postal patron, alam ba nyo? Nagugulat ako, may nagbibigay sa akin ng bigas, may nagbigay ng mga sitaw. Nabuhay sila pero isang buwan. Sa sitaw, bataw, patani, gulay. Basta pagdating alas 4, alas 5, uy, gising na kayo, magpe-prayer tayo. Prayer lang, nakasolban sila. Yung ngayon, yung isa, yung bata na lang, may pamilya na, nasa abroad. Hindi na makakalimutan kaya naman isang buwan na yon na kinugkop sila ng Diyos sa aming tayo. Hindi ako nagpakain sa kanila. Si Lord. Mga buhay na testimony po yan. So pagkatapos po nito ay sabi ni Lord sa Matthew 16:24 hanggang 26. Matthew 16. 24 hanggang 26. Kaya pasilin ninyo, sanay kami magkasama magpakain ng tao. Yun ang buhay namin. Maging nung nandun kami sa Ligata. Sino nakakilala dito kay Sister Terma? O nag-aaway yung mag-asawa yun. Dumating sa amin si Terma isang gabi, basang-basa. Basang-basa ng ulan. Nag-aaway silang mag-asawa. Pinaliguan ito. Sige, inupuro niya. Pagkatapos pinakain namin. Simulan nito, hindi na umalis Terma. Kahit ako minsan na makalimot siya, tsak tatawagin niya. Yung kanyang mama, daddy. Para siyang magulang eh. Ganun po ang aming relasyon doon sa mga kapatulan. So, punta natin 16:24. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tangihan niya ang kanyang sarili. Ano ba gusto sa sarili? Ano ba gusto sa sarili mo? Matulog kumain, di ba? Ano ba? Siyempre, pagka may time, magpag-date. Kasi dito sa Japan, malungkot. Sabi ko doon sa isang bata, anak ng kaibigang matalik ko na nahanap ko 10 taon na. Nung makita ko ngayon, alam ba, hinahanap ko daddy mo, meron 10 taon. Mabulit na. Dalawa pa lang anak niya nandito. Isang babae, isang lalaki. Marunong yung mga bata. Yung bata, yung lalaki ay nag-graduate ng letran. Yung babae ay graduate ng Santa Isabel College. Yung mga bata. So, nung magkita-kita, nung magkakita-kita kami sa Facebook, nag-usap-usap kami, magpunta sila sa bahay para makita ko. Kasi, naalala ko, alam ba yung ako? Kung bakit ko kayo nahanap? Nung maliit kayo, first date namin ni Ate Shioni. Nung kumuha tayo ng examen, doon kami nakatulong. Kaya hindi nakapasato eh. Hindi nakatulong. Naalala din yung mga nakaraan. Okay. So, sabi ni Jesus, sapagkat ang sino man nagnanais na magligtas sa kanyang buhay, mawawalan ito. Ngunit ang sino mang mawala na kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ito po, talatang ito ay kinausap ako. Saan ako kinausap nito?
kinausap ako dito po sa UERM Hospital. Alam niyo kung bakit? Natagpuan po ako na yung aking isang mata, yung aking kanang mata, ay hindi na maayos ang vision. At sabi ng doktor sa akin, hoy, hindi kayo pwede umalis. Ganun yung doktora. Masahol pa sa hapon. Mabubulag na yung asawa mo, sabi sa akin. Kaya kinakailangan mag-decide kayo, hindi kayo, paano ko, alis kayo ng Japan. Eh, wala akong pakialam, sabi niya. Ito ang findings sa asawa mo, hindi po pwede gano'n. Mabubulag na asawa mo. Sabi ko, Lord, anong dapat kong gawin? Magsalita ka sa akin. Please talk to me, Lord. Sinamahan ako ng anak ko, si Leonard, panganay. At sinuri yung mata ko, gano'n. Tapos balik ako. Mag-decide ka pagbalik mo. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa akin. Pagkatapos, sino ang nagnanais maligtas sa kanyang buhay? Mawawala dito, ngunit ang sino mawawala na kanyang buhay. Dahil sa akin, makakatagpo. Sabi ko, Lord, mas gusto ko lang mamatay ako. Sumusunod ako. Kasi sa hindi na ako babalik ng Japan. Kasi naalala ko yung mga anak ko doon. Kanigata. Sabi ko sa kanila, indiretso ko yung magsawa. Bahala kayo. Galit ka. Sabi ko, ano ba, naharap yata ako sa demonyong doktora. Ang klaseng doktora ito sa doktor. Medyo inasert ko na yung sarili. Nag-take over na ako sa sitwasyon. Ito ang doktora. Ako bilang pasyente, mayroon akong responsibility sa mga tao. Ang hinihingi ko lang sa inyo, bigyan niyo ako ng recommendation. On my arrival, ay maipapakita. So after that, diretso kami. Hindi kami pinaalis ng Panginoon ang araw na yun. Alam niyo bakit? Kasi binigyan na kamot sa akin, talagang nanlambot. Para ako nalasing. Tapos nilagyan niya ako ng shabu nitong doktor. Lambot na lang. Hindi kami nakaalis. At alam ba niyo kung saan kami dinalo ni Lord? For the first time, nakatulog kami mag-asawa sa Philippine Village Hotel. Wow! Oo. Doon kami dinala na at ipinahinga kami ng Panginoon. The following day, nung pala kami nakaalis. After that, kinek ako sa ospital at doon ako ni-laser. So, mapansin po ninyo kung minsan yung aking mata is parang napakalamig ka na. Mga resulta ito. 3 times na dinudukot yung mata ko. 2 laser, isang kinocrop yung nilagyan ako ng LASIK. Yung LASIK yung yung isa kong kanang mata is not, it is not software. Yung aking right lang ang magana, na maayos. Pero I can read without. Yun ang sabi ni Lord na, yung nagnanay, sumunod sa akin siyang magkakaroon ng buhay. Yung ayaw sumunod at gusto na sundin sa sarili niya, mawawala nun. Now, mga kapatid, pasok tayo doon sa second part of grace. The first part of grace is to receive Jesus into your heart, along with all the spiritual gifts. It requires nothing and remains a free gift. You don't have to give up anything, and the supernatural power of the Holy Spirit will be available to you. Yun ang unang bahagi. Okay, madadaya. However, yun eh. Pagpasok ng second part of prayer, eto na. Yung Holy Spirit na binigyan sa'yo, kukumbihin ka niyan. Anak, ano ka ba naman? Apay, busy ka, hindi mo lang pinapansin. Yun eh. Naramdaman mo
Naramdaman ba yung Ate Bing? O, tanong kayo kay Ate Bing. Naramdaman niyo yun? Na sabi niya, ang pagkulang sa akin. Ginawa na siya ni Lord na, sige, pasayahin nga kita, Bing, sabi ni Lord. Ito, design ng puso mo eh. Baka nakikita mo sila ng manugang mo sa internet eh. Baka nagkakasalubong mo yung mga suki-suki nila eh. Nag-click siya dun eh. Walang masama mag-click ka siya sa Bible. Ang kalilimutan sa ito. Alam po ba niya? Pangarap ko. This is my testimony. Nung po binigay sa amin ang trust fund, namin ng asawa. Ang trust fund po namin nagkakalaga, binigyan na nila 140 kalapat. Ang 140 kalapat, pagka dinayin mo yan, 40 lapat. Isipin mo na isip, Lord, kaya ba dadalhin yan, tatouch ko itong 40 lapat? Ang sabi ko ganito, nung una pumasok sa utak ko, hati ko ito, at doon sa labis na outreaches, karat ko. Ganda, no? Diferensya. Sabi ko, may mission ako. Yung mission fund, ang ginawa namin, bandang huli. Ang hirap, magpapabarya, wari, kinumpute ko, tatanggap lang wari ang bawat isang outreach ng 7,000 mahigit. Ang ginawa ko ganito, kalahati, 7,000, dila ko sa National Fund. Yung kalahati, yung 7,000, dinala ko doon sa mission. Kaya 14 lang pag tinanggal ko doon sa aming tithe sa mag-asawa, sa mission fund at saka sa National Fund. Bakit? Hindi ko kasi alam. Kung ito na sa aking paglilingkod sa Panginoon, this is my last money. So, wala akong alam na pwede kong pag-negosyo, di man ako pwede maggawa ng pelikula. Matanda na, hindi na ako magiging superstar. Naisip ko ang Bible. Ang Bible kasi is panuntunan ng mga matatanda ng Amerika. Sila Kentucky, sila Colgate, lahat na ito na nagtagumpay ay nagsipag! 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 Bigay ng Bible. Letter T! Tithes! Tithes! Ang buhay ng Kristiyano ay nasa tithes! O sasabihin ng mga proponent ng grace. Ang tithes sa Old Testament pa. Ganyan eh. Talagang magagandahin yung Kristiyano para makuha. Remember, ang tithes ay nung pag-unang panahon, hindi pa dumarating ang law. Hello. Kaya, doon ko dinala, I believe, after this, sabi nung sa kapatiran, nakita ko sa panaginip, ang dami-dami ko niya. Yun rin nangyari, after na maliit yung 14 lapat. Kaya nga sabi ko, nagsaset ako ng example, we want to be a model in the church na kami mag-asawa ay mahuhula sa bagay na yun. Kung magkaganon, ito na mo tayo, ito isa iwanan ko sa'yo. Pag mo susubukin ng Diyos sa pera, at mapapasubo ka. Di ba perde na? Pag mo susubukin ng Diyos sa pera, at hindi mo siya kaya subukan, ikaw ang masusubukan niya. Wala kayo, po. Okay. So, sa Bible, sabi rito, the very moment that you receive the Holy Spirit and the benefits of the first part of grace, then the process of the second part begins, which is the fullness of grace begins in your heart. Ito na, papasok na yung second part ng grace sa atin. Pagkatapos matanggap yung salvation, ito na. So what is the second part of grace?
ito yung pwede natin itanong. Una, it is the supernatural ability, number one, to resist your own flesh. Bibigyan ka ng lakas ng Holy Spirit na i-resist yung gawa ng laman. Kung naligtas ka na. Kaya halimbawa, gagawa yung laman mo, dadaling ka sa kasalanan. At sabi mo, may ibang lamang ka siyempre. Ayoko, sabi yun. Battle yun eh. Ayoko, tingnan. So yung plus, kayo yung kalabanin niya. So, Ate Carmi, kakagat ka na lang doon sa Pasimano. Pag naalala mo si Kat, halikan mo na si Meg. Amen. Oo. Kasi anyway, mahalikan mo na anak mo tapos maligo ka na, okay na, tapos na, di ba? Kasi sa ipasok mo sa kasalanan. Remember, tandaan yung mga kapatid. Yung edad na yun, yung edad din na yan, yan ang panahon si asawa ni Potiphar ay hinabol si Jose. Yes! Ang sabi ng maraming mga yung 30 plus hanggang 40 plus na yan. Yan nangahabol. Diyan, hinabol ng asawa ni Potiphar si Jose. Ang sabi ng Bible, napaka-pogi ni Jose. Mamula-mula daw yung putis para mukha ni Marie. Ang dala kasi itong maling magkasunod. So, alam nila, galing yun doon sa mga alam nyo kasi basa ako ng basa na binasa ko rin, yung, kasi kamukha namin nila mami, tatanda at pinitong din kayo. Nag-aralan nyo, kasi biglang may split yung inyong mga, may split ang inyong mga tawag dito. Yung mga nature ng pagkababae ninyo, lalo na pagkapunta kayo sa menopausal, magbabago ang mga ugali ninyo. Kaya alam nyo na yan. Darating kung minsan yung matinding kalungkutan at ibig mo umuwi, papunta sa Pilipinas. Yung sobrang loneliness. Ako nung dumarating ako sa mga ganang period, lumalakad kami mag-asawa. Bigla ako sinumpong na. Ibig kong umuwi sa Pilipinas, nangangalaki yung mga bata. Nung pala, umaatake sa akin itong tatagod mami. O sa babae, menopause. Sabi nila sa lalaki daw, Ken, bata ka pa iyo. Okay. So, yun ang number one, you must resist your own flesh. Number two is, you are going to resist the devil. Sabi ng kapatid na pastor kagabi, pastor, ibang-iba siya. Hindi naman sa dati ganun. Pero sabi niya, pagod daw ang isip niya, bigyan niyo ako ng panahon magpag-isip. Dahil sobrang pinasok yung katuroy ng Islam sa kanya, ng kanyang amang German. You must resist the devil. Resist every teaching that is not of God. Lalo na hindi biblical. Yung pangatlo, resist the love of money. Alam mo, pagka wala kang pera, sabi mo magta-tights ako. Pero pagdating ng pera mo, isip ka na, 100 lapad na ako, 10 lapad na ako. Ito pa mga offering dito, may color coding. Uli tayo, ano? So, yung love of money, alam mo, pag hindi mo mahal ang pera nahabol sa iyo. Pero pag mahal mo yung pera, ang hirap ka natin ng pera.
Huwag mo siyang mahalin, hahanapin ka. Naranasan na ba niya? Eh kasi nung nakaraang buwan, nung nandito ako, sabi ko, dumukot ako. 2,000 yata itong aking pang-operate. Sabi ko, binuklat po ito. May sobrang ko dito. Binuklat yung sobrang. May nakaipit. Sabi ko, naku, teka. Nung tumanggap ako ng 10 lapad, laki na. Doon sa Nigata. 10 lapad, 5,000 pa lang, naiwan nila yung 5,000. Sabi ko, binless ako nila. Binless ako nila. Bigla nakakita ako 5,000 dito. Sabi ko, basta nangyari sa akin. Ngayon, nung bibigyan ko na 2,000, kasi alam niyo yung pang mga kaisipan natin, 2,000 na. Sabi sa akin hindi, yung nakita mo, yung naibigay mo. Ano? Biglang nagbago utak, 5,000. At pinalit ko. Ayun yung mga karanasan na hindi ko makalimutan. Kaugnay ng pagkakatatak sa atin ng banal na si Kristo. Kaya nga, huwag mong ibigin ang pera at ikaw ang iibigin ng pera. Resist the love of money. And then, number 4, resist the world becoming transformed into the likeness of Jesus Christ Himself. Resist the world. Ano ba meron dito sa mundo? Ano ba meron dito sa mundo? Andito ang lahat ng bagay na pwede makaakit sa atin yung mga distractions. So, ganon yung nangyari dito sa rich young ruler. Masyado niyang mahal yung kanyang mga tinatakili. Kaya napakahirap niyang maging disciples ng Panginoon. Christ fully formed in us. Ito po yung tunay na goal ng second part of grace. Yung anyo ni Kristo, yun ang gusto niya maporma or mabuo sa atin. At kung tingnan po natin sa New Testament, may 2 uri ng taong kinainisan or kinagalitan si Pablo. Ang una po ay ito. Paul was angry with the Pharisees and the Sadducees. Tinatawag na keepers of the law. Bakit? Kasi ang ni-emphasize nila yung legalistic conformity to the list of rules apart from love. Ano ba yun? Ang sabi itong mga Pharisee na ito kay Jesus, kumakain ka, hindi ka naghugas ng kamay. Yung po ang law eh. Hindi ka pwede kumain ng hindi ka naghugas ng kamay. Tapos, ano pa napas sila kay Jesus? Nagpagaling ka araw na Sabat. Ayun, yun ang kinagagamit ni Pablo sa mga Pariseo. Alam nila ang kautusan, pero masyado silang stricto. Kamukha ina, hindi ba? Sabi ng mayaman, natupad din ng lahat. Kaya lang, bakit meron pang kulang sa akin? Hindi mo kasi pwedeng ma-achieve ang kaligtasan mo sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano ang pinakabuod ng kautusan? Love. Kaya ngayon ganito meron ng tanong sa akin. Bakit sa atin, applicable ito May lumapit siyang tao na kailangan. Ayaw mong maging law. Ayaw mong maging maloko. Ayaw mo sa pautangin. Ngayon, mag-ano ka, dapat kumilos ka ayon doon sa grade. Ano ang grade dito? Bigyan mo siya kahit paano. Halimbawa, marami ka talagang pera. Kung isa lapad, bayaran niya tindi. Hindi ba? Basta yung wag siyang mabibigo. Yun ang grace. Yung grace, kinakalang laging laman ng puso mo yun. Halimbawa, galit sa'yo. Nainis ka at bubuisit sa kanya. Gusto may rally ng grace.
dumaan ka ng daan para at least ay dumaan yung kalooban. Ayaw mo kabigatan. So dahil dito ay doon nagagaling si Pablo yung puro legalistic rules according to the law. Pangalawa, na kinabubusitan ni Pablo yung mga Christian na in-embrace yung first part of grace, yung first part ng grace, at in-excuse nila yung ibig sabihin, they keep on sinning. Kristiyano na, pero ginawa nilang excuse ang grace para sila ay magkasala. Ito ang sinasabi doon. Itong mga believer na to, na nagkakasala, sabi nila kadalasan, ito. Makikita natin sa Romans chapter 8, verse 1. Okay, we have it. Romans 8:1. Ito ang kanilang pakiinis na medyo may hanapin ako. Ayan. Ito ang excuse ng mga tao na gumagamit ng grace. Sabi nila, therefore, now, no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hanggang doon lang sila. Wala na raw sa katularan sino mang tao na kay Kristo Jesus. Pero kinalimutan nila yung kasunod. Ano ang kasunod doon? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang wala na sa kautusan at katularan, yung taong lumalakad doon sa Espiritu. Tinanggal nila yung those who walk not after the flesh. Ngayon, mga kapatid, pag binasa mo nga ang kasulatan, the truth is that the New Testament is full of condemnation against Christians who are walking after the flesh. Halimbawa, Galatians 6:7-10. Oh. Galatians 6:7-10. Dito, binanatan ni Pablo ang mga Kristiyano. Dahil inaabuso nila ang grace. O, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, there shall be, there that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Kung ano itanim mo, ay aanihin mo. Kaliwanag na. O ano pa sabi ni Pablo sa Ephesians 5:5-7. Ephesians 5:5-7. Okay, sabi ko rito, be not yet therefore partakers with them, for you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Walk as children of light. So paano tumanggap kay Kristo pagkatapos nagbigti ka, nagpakamatay ka, ligtas ka pa? Sabi ko sila yung maliligtas, sabi ko nga, mas maliligtas tayo kasi iniingatan natin sarili natin. At ayaw natin ng gano'n. Ba't mo papatay yung sarili mo? Sabi kung gano'n ang katuruan, sabi ko, hindi, magbigtira tayo na para matapos tayo pag-iira. Sa langit din pala tayo pumunta, di ba? Eh, dito, na-stress ka, nagugutom ka, nauuhaw ka. Sabi, sa pamagitan ng pagpapakamatay, at ikaw ay pumunta nila sa langit. Hindi, tapusin na. Eh, hindi ganun ang turo ng banal na kasulatan. Hindi ganun. Amen. Oh, ano pa sabi ng banal na kasulatan sa James chapter 4, 1-4. Santiago 4, 1-4. Oh. James 4, 1-4. 4:1. Ayan. For whence come was
wars and fighting among you. Can they not hence, even if you're lost, that one in your members? Saan daw nang gagaling? Sa mga members ng katawan natin. Merong ayaw nung gusto ng mata mo, tingnan yung mga nakaka-akit sa'yo. Sabi ng utak mo, wag. Pumigit ka na lang. Tapos sabi, hindi narinig ko, sabi ng tenga. Yung mga kasalanan, nagtatago sa mga bahagi ng ating katawan. Halimbawa, nangangati ka memo. Ano gusto mong gawin? Pwede ang gawin niya eh. Imagine mo. Pero actually, mga panlabas nito eh. Ang mahirap yung nasa puso mo. Yung mga agenda ng puso mo na gusto nilisin ng Panginoon. Yun ang kinakaharap natin on the second part ng grace. At yun ay tutulungan ka ng Holy Spirit. If you believe. Kung tayo naniniwala. So dahil dito mga kapatid, gusto ko makita natin ito. When God look at us, sino nakita niya sa atin? Si Jesus, tama yan. But the world around us, which are meant to be a witness, kapag tinignan tayo, nahiwalay sa ating pagiging Kristiyano, na makita nila. Kristiyano ka sa tuwing araw ng linggo, pagkatapos pupunta ka sa Facebook, nakalito pa yung likes mo. Alam mo sa katotohanan mga kapatid, okay, matitiso sa akin pagka-conservative ako eh. Nagtaluhan kami na. Okay ba tayo Kristiyano nakabikini? Sagutan lang tayo, sagutan hindi. Ngayon, hindi ako conservative muna, itabi ko muna yan. Kayo, kasi pumunta sila sa beach eh, hindi mo sa pumunta sa... Wala sa beach, wala na punta kayo sa beach na ano. Nakakuha. Pero, pumunta ka sa beach, huwag ka namang naka-ano. Kasi nakakita ko maraming mga mata. Hindi nyo maitatago yun. Maraming mga sabihin natin, nakakawalang espiritu na nagnanasa sa inyong alindog. Kaya nalulungkot ako. Medyo nalulungkot ako mag-ano. Kasi medyo konservatibo ako pagdating sa mahirap naman yung pastor nyo. Liberal. Okay, mga kapatid ko tayo sa ano. Kailangan tayo mga makapda ating mga puso. Para bang hindi magandang tingnan, di ba? So, susunod mga kapatid. Huwag naman yung pakitang bakat ang mga Pastor, hindi pa kayo nag-comment dun sa puso. Ibig ko na naman ko. Nakita pala. Nakita ko lahat kayo. Kita na kita nung nasa Ligata tayo, di ba sabi ko, Dalby nga, ikaw yung puso mo, nakabural pa gano'n. Yung sabi ko rin, ikaw pa mo, tago-tago mo. Okay sa akin yung ano tawag ito. Nakita ko si Loret, nakasyon pa ito Loret na tukalo. Actually, nag-comment ako tapos ba na, baka maka-open sa kanya. Hindi ako, in-erase po. Natanggal lang po, tinanggal na. Actually, ganito, marami kong tinanggal ng friends ko na nakapold. Eh, yung isa nga,
sa friends ko, alam ba niyo? Nasa Upuro. So, kada ang ginawang bra. Dibdib niya. Nakaganon siya. Tinanggal ko. Kasi baka makita na si Pastor Eka, makukurenso. Pagpakaya naman natin yung tatay natin sa langit. Mga kapatid, yun obligadong sabihin ko, inannounce ko sa inyo, na yun ang posisyon ko. Anyway, okay naman yun sa sister, kahit paano nakatago pa rin ano. Sa susunod, ang pagkakaroon, tago-tagunin natin. Marami na po ng pagkalan. Oo. Hindi ko na pwede, hindi makita kasi kung minsan nagpapatrol ako talaga doon sa akin. Meron ako isang, pagka medyo, meron ako isang naabutan. Anyway, nasa grace tayo. Ano? At yung grace natin, hindi naman talaga dapat samantarin. Ito ang kinomenta nung kapatid na ito. Ako ito kapatid, isang magandang babae. Kaya lang, ay hiwalay pa lang nasasawa ng kanok. Ano pogi yun? Long distance, ano yun? Ito, malapot dito sa Japan. Ano ba nang mangyayari sa akin niya? Is, uwi ako sa Pilipinas. Type ako. Sister, ano ang problema mo? Ano yung malungkot siya sa lugar? Why not attend our church? Maingat ako. Doon sa lugar na yan. Pastor, ma-attend. Pagkaroon pala, bakit may problema kaya? Tapos ano mo? Pasensya na po kayo sa pagkakapos ko. Sa pamagitan po nun, ay may minister ako doon sa kanila. Salamat na nga lang sa Ricarmi. Hindi, tahimik eh. Ito ba sa ano? Nakakabanas. Basta Tagalog ito, nakakabanas. Nakakairita ko minsan. Ito kapatid na ito, sabi niya, kasi kilala ko lahat eh. Kaya baka mapasin niyo, pagka nakapagpidaan ako sa inyo, is talagang all out ako. Sabi niya, magbahalan tayo mga kapatid sapagkat pag-ibig ay galing sa Diyos. Nasimangot ako. Totoo yung sinasabi niya eh. Kaya lang, sinasabi niya, hindi siya lumalakad ayon sa kanyang pagkakasabi. Bakit? Kung mahal niya yung kapatid niya, dapat bayaran niya yung utang nun. Bakit? Hanggang ngayon, hindi niya binabayaran yung utang. Kilala ko siya. Yun yung ba sinasabi ko. But sometimes, hindi mo alam, may nakatago something sa pagkatao mo. Kinakailangan ayusin mo bago ka magdadagdag ng word of God. Dahil para lang itong batingan na mapatingtik sa tenga na nakatao na hakilala sa atin. O naanuhan pa niya ako ngayon mga kapatid. Yun si pastor natin. Dapat magkakaglagay tayo talaga. Yun tayo. Ano? At talagang maayos yung mga natin. Kung gano'n, walang masasabi sa atin yung sino man. So, sa second part of grace, manda tayo sa paglilinis ng Holy Spirit sa atin. Are you ready for that? So, kung ready tayo sa bagay na yun, ay tayong lahat. At alam mo nyo, kapag tayo lumakad ang maayos sa ating pagkakalakad, may sinasabi ang Panginoon sa atin. Basahin sa Zechariah 8:23. Last verse na natin. Dahil alam ko, ibig na magsalubong na inyong mga mata. Zechariah 8:23. Zechariah 8:23. Okay, ano sabi doon? Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all language of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Ito yun.
ka na yun. Tayo ka na sabi. Tayo ka. Galing itong modelo eh. Ganito yun. Sa araw ay ka na yun, 10 lalaki ba? Babae. 10 babae? Hindi. Sabi sa Tagalog. Oh, 10 lalaki ang alin? Sa mga bansa ay magtatanganan. Oh, saan? Sa laylayan. Sa laylayan. Ganito yun. Tayo ka doon. Sabi niya, sa araw na yun, sabi, yayakap sa'yo mga lalaki na sabi, kasama ka sa kami sa'yo sapagkat nakita namin ang Diyos ay sumasa inyo. Maging asawa mo, yayakap sa'yo. Sasabihin na nila, naku, babalik sa ito, saan magdala? Nakita ka ka, sumasa iyo ang Diyos. Amen! Nakita ko si Kuya Abed, sabi niya, hindi na ito ba kakawala? Sa araw na yun, kayo, yun ang prayer ng taong nagdadala mga dito sa kanya. Kasama na, gusto niya lumabas sa ito pa. 1 Corinthians chapter 14, 24 to 25. 1 Corinthians. Chapter 14, 24 and 25. Sabi dito, subalit kang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at pumasok ang isang hindi mananampalataya o hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat. Siya ay pinananagot ng lahat. Pagkatapos namabot niya, ang mahalin ng kanyang puso, ang tao yun ay yuyukot at kanyang sasabihin ng Diyos at ipapahayag. Doon niya nakasama ninyo ang makikita ng ibang tao na you are walking according to God's walk. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagkukomment, sa Facebook, tiyakin natin, yung sinasabi natin, talaga ginagawa natin. Huwag kang magsasabi doon, yung taliwas doon sa ginagawa mo. Kasi baka may taong nakakaroon sa'yo ng buhay mo, makatulan ka. Ngayon, kung nalilis ka naman doon sa mga bagay na sinasabi mo, puri ng Panginoon, walang mo sabihin nila, doon yan ang Diyos ay sumasayo. So, yun ang second part ng grace. Na ikaw ngayon ay naiporma na, naibugis na sa anyo ng Panginoon, Yesu Cristo. Hindi ba? Halimbawa, yung mag-asawa, bago makabuo si Ate Dulce at si isa mo, sperm cell mo na sa Excel. So pag tinignan mo, patak-patak pa lang sila doon sa ano. Unti-unti na po forma. Na-forma ba sila ng isang araw? Hindi eh. It will take how many months? Ilan? 9 months bago makabuo ng baby. Yung tunay na. Ganun din tayo. Ang grace hindi natin basta-basta nakuha na samantalang, bago na ako nila na. Okay lahat mga mali kayo. Bawal na. Hindi good ang fasting. Hindi tama yun. Hindi ka ganun nabuo sa loob ng isang 2-3 linggo. Nabubuo tayo as we continue to abide in the Lord. In the Word of God. Naunawaan niyo ba pinag-aralan natin? Okay, kumuha kayo ng 1/2 sheet of paper kung bibigyan ko kayo. Sampak po. 1 sheet of paper. Hindi, biro ko rin yan. Ay, magandang anda, sir, biro ko. Okay. Ay, mula tayo sa mayo.
Joke lang daw, joke. Tayo po lahat ay dadako sa communion. Uli, ang communion ba ay ginagawa natin para lalahanin ang ating mga kasalanan? Ano ang stand natin doon? Tatanungin kita. Pakinggan niyo si Pastor Abet. Tatanong na ito. Ang communion ba ang gagawin natin dahil naalala natin ang kasalanan? Gagawin natin ang communion. Bakit? Inaalala ko natin yung salvation na tinanggap natin kay Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagpakamal sa akin yung pagkamatay sa cross. Thank you, Lord. Inaalala natin yung salvation, inaalala natin yung pagdating ni Lord. So, ibig sabihin dito, oo ba? Mga kapatid, gusto ko tandaan natin ito. Bago tayo pumunta sa ating communion, meron ako isang bagay na gusto isama ninyo sa prayer ninyo. Again, we are going the Christian group in the land of Israel will celebrate Rosh Hashanah. And according, ayon doon sa kanilang nakaugalian, na inutos ng Panginoon, ang peace of the Lord ay para pong dress rehearsal. Right sabihin dress rehearsal. Pag ikaw ay graduate, di ba, merong rehearsal. O practice, ayan. Ito pong pagpa-practice ng bansang Israel at mga Messianic Jews at lahat na kumikilala kay Lord. The peace of the Lord, the first war peace ay nangyari na. Nuulit-ulit ito. Ang una ay tinatawag na Passover. So natupad na po ito nang dumating si Jesus Christ ito. Pangalawa yung tinatawag na unleavened bread. Tinupad na po rin ito ng Panginoon Kristo. Ang pangatlo yung first fruit. Tinupad na rin ito ng Panginoon Kristo. Ang pangapat is Pentecost. Tinupad na rin ito ng Holy Spirit sa mga sa church. Ang ito po ang apat ito ay bumabagsak tuwing summer. At ngayon po, papasok ang autumn. Ang first feast na ipagdaraos na inutos ng Panginoon ay tinatawag na Rosh Hashanah or Feast of the Trumpet that will be celebrated on September 16 or 17 going up to 18. So walang nakakaalam ng araw at oras nito. Ang sinasabi ko sa inyo, maghanda kayo because ang ibig sabihin ng Feast of the Lord or Feast of the Trumpet, ang meaning po nito is the rapture of the church. So, binibigyan ko po ng awareness ang bawat isa sa atin na lagi po kayo magpa-commune sa Holy Spirit, preparing our spirit and our physical bodies na tayo po ay patuloy magpasalamat sa Panginoon na tayo ay makasama. Kung sakaling siya darating, we must prepare our spirit. After that, after 10 days, papasok ang ika-anim na peace. Ang pista ng pagsisisi. Atonement. After that, pasok ang Abraham. Yung po, sunod-sunod na lang iyayari. At ang nakaka-litong pattern, ito po'y nangyayari at the exact time ng pista. Prepare yourself. Hindi po tayo religion. This is our personal relationship with Jesus Christ. Okay. Alahanin po natin siya. Okay. At po natin tinapay. Lord, salamat po. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11, na ang tinapay, Panginoon, ay
ay sumimbolo na iyong katawan. We are remembering, Lord, yung po lahat ng bagay na ginawa ko sa amin. Ayos po namin pasalamat. Magpasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa mga latay na sinamo mo sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po kami ng maayos na buhay. Dinideklara ko sa pamagitan ng iyong salita ang aming katawan habang inaalala namin na iyong pagbalik. Pinagaling mo kami sa lahat ng uri ng kasakitan karamdaman na aming nararamdaman. Salamat po, Panginoon. Magsilbing kagalingan sa amin ang aming pagtanggap ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin. Pagkatapos po nito, ay ating tatanggapin ang kopa kasi sumisimbolo ng kanyang dugo. Dalangin po namin, Panginoon, sa banal mong dugo na po sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po kami sa paglinis mo sa aming mga kasalanan. Naalala po namin ito kasi sa dugong iyon na bumuhos, Panginoon. Nilinis mo at inalis lahat ng bagay na marami sa amin. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanggap po. Thank you, Lord. Abang Banal, salamat po sa iyo sa umaga ito at amin po tinatanggap. Mga pagtuturo mo sa amin. Nagagala kami, Panginoon. Patuloy kang maumuna sa buhay ng bawat sa po sa amin. Tutugay-gayan mo kami from grace to grace. Hanggang sa kami, Panginoon, ay makarating na sa talagang plano mo sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Lord.